Nako, Chavit Singson, inaresto po. Ito po sa kasong cyber libel. Hindi na bagong bagay ito sa atin, no? Lahat na lang talaga perfect na, no? Lahat talaga nagsasalita, talagang inaaresto. Wala na. Okay lang yan kasi, alam nyo kasi, ito alam mo kasi hindi mo pwede sabihin fake news ang isang bagay kung hindi mo mapatunayan yung tama. Tama? Di ba sabi ko nga sa inyo? O ito, pag sinabi na mali-maleta, nag-deliver sa'yo, sasabihin mo fake news ka, okay, fake news ka ko. Pero, yung sabi nag-deliver, patunayan no, hindi totoo siya sabi nun. Ganun kasimple lang yun eh. Di ba sabi ko nga sa inyo? Alam mo, itong bagay na to, sabihin mo, peki to, peki yan. Aakusahan ba kitang fake news ka? Hindi. Patunayan ko sa'yo na peki to, maglalabas ako ng original. Di ba ganon? Di ba ganon yon? Oh, iba sa kanila. Kanila ganito na ginagawa nila. Okay lang yan, marami pa kakasuhan. Di ba kakasuhan si Hector Marcoleta? Yun na, timing. Ang dami nagsasabi po sa timing daw na pagkaso kay Chavit, itinaon sa June 12. No, para ata hindi makapagpiyansa. Hindi ko alam kung makakapagpiyansa to, hindi ko alam ha. Kasi holiday bukas, tapos Lunes na ang piyansa nito. Lahat ang piyansa ng Sabado-Linggo. No? Ang galing eh, no? Tapos, maaring pag wala si Chavit, syempre, may iwasan yung mga, kasi hinihinala nila si Chavit na nagkokos ng mga gulo. Kasi mali naman kasi kay Chavit minsan, ito lang ha, ang pasin ko lang, ang mali naman kasi kay Chavit minsan, nagtatawag ng malawakang parang hindi naman tama rin yun. Pero, ang sa akin lang, bahagi kasi ng demokrasya, yung nagsasalita ka, nagpapayag ka, at pinupuna mo yung mali at yung pagkukulang ng iba, pagkukulang ng gobyerno. Di ba? Although may pagkakamali yung matanda. Pero sa pagkakataong ito, timing na timing. Di ba? Para lumalabas ano to? Kasi di ba nachichismis niya, siya ang nagpopondo, nagpapakain. Yun, yung rally sa Senado, alam mo yun, yung lumabas, hindi naman siya rally, no? Pero doon sa harapan, sa Senado, siya nagpakain. Dumating yung malaking truck na galing kay Chavit, nagpakain. Siya nagpopondo ng mga yung pangangailangan, may tubig, gano'n. Hinuli. Siyempre, bukas, baka may rally, sa sobrang nervous nila, at least mabawasan man lang yung pondo. Yung magpapand na si Chavit. Ang galing no? Basang-basa gano'n nila, no? Harap-harapan talaga ginagawa nilang tao. No, sabi nga nila, baka ano to, silent ML na. Alam niyo ML, di ba? Silent ML na ba to? Martial, alam niyo na. Di ba? Oh, silent ML na ba to? Grabe na, no? Nangyayari, no? Talagang gagawin lahat nila. Di ba? Gagawin lahat nila. Wag lang matuloy ang investigasyon. Kaya nga ito basahin natin para sigurado tayo, ha? Basahin natin si Chavit. Kawawa naman si Manong. Ang sabi, Chavit Singson arestado sa cyber libel. Breaking news, inaresto si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit ngayong Huwebes ng hapon, Hindi ko alam, makukulong to. Ngayon, wala magpapan dun sa mga pagkain kasi dideliver ng pagkain yan. Sa Senate, may pagkain yan, libre. Dami nun. Ang daming tao na kinabang dun. Siguro lahat na nagrarally, pinakain niya. Diba? Talaga, timing, inaresto siya. Diba? Pero hindi natin alam. Sige, okay lang. Alam mo, may buhay ang Panginoon. Gising ang Panginoon. Sige lang, gawin nyo lang gusto nyong gawin lahat. Ang Panginoon hindi natutulog. Gagawa isang araw ng himala. May mga tao matitindig. May mga tao na titindig kung saan pakikinggan ng Panginoon. Na kung saan sila naman na nasa ilalim. At magmamakaawa sila sa tingin ko. Ako natatanaw ko. May mga magtitipon na maaaring prayer rally, ganyan-ganyan. At talagang mahahayag ang katotohanan. Totoo. At pakikinggan sila ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ang Diyos makatarungan po. Hindi niya, maaaring masama ginagawa mo ngayon. Sabi niya, ang lahat ng kasalanan, gaano ka mang kasamang tao, napapatawad ng Panginoon Diyos yan. Pero walang kasalanan na hindi mo pagbabayaran. Hindi porke pinatawad ka, bayad ka na sa kasalanan mo. Hindi, pagbabayaran mo pa rin yan. Di ba? Napatawad ka ng Panginoon, pero ang Diyos makatarungan. Hindi porket yung ginawa mo napakasalanan, katumbas ng kapatawaran niya, okay na, patawad ka na. Hindi, pagbabayaran mo yun. At yung kabayaran ng kasalanan mo, yun ang pagpapatawad sa iyo. Di ba? Kung kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, wala kang magagawa. Di ba? Minsan kakaluban ng sakit, nalulugi, di ba? Kaya ayayin niyo lang, i-pray na lang natin at doon sa mga magtitipon sigurong prayer rally na sinasabi ni Banat Bay na isang malaking relihiyon, suportahan natin siguro na lang, mapayapa naman yon, basta walang gulo, no? Tsak na tsak, pakikinggan tayo ng Panginoon Diyos. Hindi, mo kasi ang Panginoon Diyos nakikinig yan sa napakalubang sitwasyon.
sabi niya sa Biblia, ang Diyos nagpapabukal ng tubig sa gitna ng disyerto sa oras na hindi mo na inaakala. 'Di ba? Sa oras na hindi mo inaakala, tutulungan Diyos sa'yo. 'Di ba? Sa oras na hindi mo na kaya, hinihintay ka lang niya, titignan ka lang niya kung kaya mo yung sitwasyon. At doon tutulungan Diyos sa'yo. Ganun ginawa niya sa mga Israelite. Nagpabukal siya ng tubig sa gitna ng disyerto. Sa kalagitnaan, 'di ba? Para talaga mahayag ang kapangyarihan. Ganun dito nangyayari ngayon. Kaya pray natin to sa nangyayari ngayon. Parang silent ML na ba to nangyayari ngayon? Yeah? Kaya nga kay Marcoleta, nagbabala si Marcoleta, ayon kay sabi ni Mike Defensor, ang sabi dito ni Marcoleta, natatakot kasi sila kay Marcoleta ngayon, baka may ilabas sa testigo. Di ba nakaraan sinabi ko sa inyo, may 3 testigo na pwedeng ilabas anytime. Maaari si Saldico, maaari yung alam nyo na, maaari yung isa, alam nyo na. Ibig sabihin, natatakot sila sa bagong testigo. Bukod sa 14 Marines na ilalabas na bago, natatakot sila sa testigo ni Senator Marcoleta. Oo. Kaya dito, ang ginawa nila, pinadlock yung Senado, pinadlock Senado para di mabuko ni Marcoleta ang mga pagnanakaw ng mga senador at congressman, lalo na yung mga nasa Malacanang. Totoo yun. Ibig nyo pala sabihin, taas ang kamay. Ibig nyo sabihin, wala nagnakaw, ni isa man siya sa binanggit? Wala. So, perfect lahat. Kung perfect lahat pala, lahat ng congressman, walang kumuha ng pera, pati senador, walang kumuha, lang aamin. Di wag na ilagay ang Pilipinas sa pangatlong pinakakorap ng Pilipinas sa buong mundo. Tanggalin na. Di ba? Tanggalin na pala, wala na pala Di ba? Ganun kasimple, wala nang aamin. Di ba? Pero, nakikita natin, nasa napunta yung 1 trilyon na wala. Sige, palagi natin yung 650 million na kay Sara. Kinurakot niya, nilustay niya. Okay, granted, sige, impeach yung tao. Nasa naman yung 1 trilyon na wala. Ganun na lang yun? Walang aamin? Wala talagang aamin. Pero man lang, kahit walang umamin, pagbigyan nyo naman investigasyon, Huwag nyo i-delay, Hindi, ngayon na nangyari to, pinadlock, Parang hindi naman padlock, pero totally, wala talaga. Parang pinadlock talaga. Siya may sabi yun, di ako, Diba? Nasaan na ngayon? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Yeah. Si Senator Marcoleta, takot at takot sila gumagalaw si Senator Marcoleta. Kaya ako sa atin suportahan natin si Senator Marcoleta. Kaya nga may mga may mga yung matandang akla. Tira ng tira sa religion ni Marcoleta Pakiramdam niya, feeling niya, mabubuwag si Marcoleta at pati yung religion ni Marcoleta sa kakatira niya. Sabi ko sa inyo, ang Iglesia ni Cristo nagsimula yan digmaan. July 27, 1914. Araw mismo ng digmaan. Nagkaroon ng malawakang problema sa INC nung World War II. Kasi World War II kung saan pinapasok yung kapila nila, pinipigilan sila sumamba. Napigilan ba sila? Hindi nga Tapos isang matandang akla magsasabi, pipigilan ko anya ang INC, ako bahala sa kadyan. Di ba? Yung post ng post ngayon, sisira si Marcoleta. Akala niya siguro effective yung ginagawa niya. Di ba? Ang tindi nun. Yun ang sasabi ko sa inyo, mga kababayan. Gusto ipapansin sa inyo, bukod sa naninira sila kay Marcoleta, nag-iimbentong kaso, sinisila nila religion ng bawat isa. Di ba? Yan ang sasabi ko sa inyo. Tanungin nila sarili nila kung may Diyos ba sila o hindi. Di ba? Ngayon ito, pinadlock ko. Siya may sabi yan, di ako Hindi naman totally siguro padlock. Siguro, may threat kunwari. Nagkaroon ng threat bigla. Mula pag-iimbestigahan sa itong Marcoleta, bigla nagkaroon ng threat. Wow! Di ba? Bigla nagkaroon ng threat sa Senado. Samantalang yun nandun sa nagpaputukan sa Senado, hindi threat sa kanila yun. Di ba? Pagbaba ng kredibilidad sa kanila yun. Pero itong nangyayari ngayon na threat, hindi ba to pagbaba ng kredibilidad? Isisisi nyo pa rin to sa mga Cayetano? Isisisi nyo pa rin to sa lahat? Kasi na nag-iimbento pakinggan natin si Baligod Pakinggan natin si Baligod yung kanyang sinasabi. Tagal na binabackground check kami ng intelligence. Dito siya sabi ni Baligod, matagal na silang binabackground check ng lahat ng mga otoridad. Pero ba't ngayon sinasabi, threat sa kanila? Hindi sila threat, kumbaga trigger sila sa threat. Wow, ang galing. Ang galing ng indirector na yun, no? Ang galing, no? Senador ng Pilipinas ginaganito, tapos papaboran pa ng isa. Nung mataas na posisyon, papaboran pa. Tamaan niya si Gatchalian ang may hawak ng Senate President. Malacanang pinaboran siya. Di ba? Imbis na mamagitan, ayusin mong gulop na mabur ka sa hindi labag sa konstitusyon. Sipin mo yun. Yan sabi ko sa inyo, pag siya nakakalabag, okay lang. Si Chavit, kinasuhan nila. Okay, sige. Kasi yung matanda minsan, may nasasabi hindi talaga maganda, nakikita ko. Pero hindi yan ang pinakapunto nakikita natin po dito, lahat nakakasuhan. Ang unfair lang dito, kung talagang puro kaso lang, bakit yung iba?
Ang dami naninira, hayag-hayagan, pagkampo nila, silang-sila sa Sara, hindi naman nagdidemanda. Bakit? Kasi naniniwala si Sara, saka si Robin, saka si Marcoleta, nasa demokrasyang bansa tayo eh. Si Marcoleta, harap-harapan, alam niya kung sinong vlogger naninira sa kanya. Di ba hinayag niya? Yung isang page naninira sa kanya, kilala niya kung sino. Pero kinasuhan ba ni Marcoleta? Hindi. Kasi nasa demokrasyang bansa tayo eh. Pero sila, kinasuhan yung ibang vlogger. Di ba? Yan ang pinagkaiba po na may tinatago at may pinaglalaban na para sa mga Pilipino. Kapag may tinatago ka talagang mali, pupunta ka agad doon para magdemanda. Yan ang ginagawa sa 18 Marines eh. Community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. So ito pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang yun. Pero sir, ano yun? What do you call the... It's funny. Funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation. But we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok ko pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka na makapasok. Hindi, para ipakita, nadududa sila. Meron kang kutsilyo. Tapos ang usaa doon, may mga baril na nakasubit. Tamo, ang nakakatakot yung ganun, nakasubit na baril. Ano yun, may gulo lagi? Dito lang. May ako dati pag bata-bata ako, edad ko mga 17, takot ako sa baril eh. Takot ako pag nakakita ako. Yung mga 16 ako, 17 pa lang ako noon. Takot ako eh. Kasi natakot ako dati yung bata ako, tinatakot ako dati ng lola ko sa gwardiya. O sige niya, kukunin ka niyan. Yung gwardiya may baril. Natatakot ako. Kaya lumaki ako, natandaan ko, may takot ako sa baril. Kaya minsan iniiwasan yan mga ganyan eh. Ano ba, may gulo ba? May gulo ba? Di ba? Ano yun? Pinapamukha niyo sa tao may gulo? O may nanggugulo? Sisisi niyo naman kay Cayetano. Yeah? Categorically, sir, no. Wala kayong balak na party tayo ng baril. Wala naman. Kung gusto ni Matibag siguro, Na? makipagbarilan sa amin, bigyan niya kami ng baril. Di ba? Pero walang ganun. Okay, we are a peaceful people. Alam mo dito kasi patapangan eh. Kala na tatapang nila eh. Tapangan niya ako. Ang tunay na matapang, hindi sa pisikal, hindi sa pananalita, hindi sa kung sino kaya mo labanan. Ang tunay na matapang, nangingibabaw ang katwiran sa iyong bibig. Yun ang totoong matapang. Nagsisigaw ka nga, naghahamon ka kung sino-sino, pinapakulong mo kung sino-sino mga politiko lumalaban sa'yo. Hindi ka matapang, kaduwagan yun. Ang matapang, yun naninindigan. Yung meron siyang sa bibig niya lumalabas yung katwiran. Katulad ni Senator Marcoleta, yung katwiran kung saan iimbestigahan niya. Di ba? Yun ang matapang. May katwiran. We do not know violence. We do not know dissidents. So, kaya nga kami nagpa-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the jury doon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, kung kumukuha pa lang kami ng QR code, pero nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. So sir, yung going back to the 18, so willing kayo mag-individual na mga affidavits. Anong endo natin? So, depende sa So that each of the 18 will now share to the ombudsman investigators everything that they know. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse just to warrant or trigger an investigation. Kasi ayaw naman namin ilaglag ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana namin ilaglag ito sa tamang forum. Tama, ito tingnan mo Tingnan mo Bakit ito hindi nilalabas lahat ng 18 Marines? Bakit pa isa-isa? Diskarte kasi yung mapaghahandaan sila. Oo. Sa sa diskarte kasi sila Senator Marcoleta, hindi lalabas lahat yan, paunti-unti yan.
Kasi mapagpaplanuhan sila. Pwedeng gurgurin sila. Di ba? Pwedeng paratangan sila. Wala na matitira. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi pwede ilabas sabay-sabayan. At hindi rin pwede sabay-sabay ilabas yung kanilang mga statement, yung kanilang mga sasabihin. Limitado lang. Ilalabas ni Balico dyan pag nandun na sa tamang forum. Doon mismo sa Senate. At unang hearing pa lang yun, syempre, hindi pa lalabas lahat yun. Pangalawang hearing, doon lalabas ulit yun, panibagong hearing. Masasabihin nila. This is the proper forum. So that's what you meant by tell all. Yes. Mga ilan ba itong senator? Marami po eh. Yung kay Sir po, so far, sino po? Okay na po ba malaman kung sino? Hindi, wag muna. Yeah. Doon na lang. Pero today po, isa po ang kasama niyo, sir. Isa lang ang inibitahan nila eh. Or today. So technically, ilan yung affidavit ko yung sa February, tama? Diba yung joint? Ilan 5 sa Ombudsman, sa NBI. No. Yung sa NBI, wala yun eh. Kasi ang sabi nila, identity verification lang. So lang ano yun. So, imagine mo, 3 times na pinatawag, ang tatanungin lang, ano bang totoong pangalan mo, address mo, So technically, sa joint affidavit, ano ba? Ilan pang affidavit na? Individual affidavit nila. Isa, bawat isa. Pero may nasabit na po so far, sir. Na individual. Ang submitted ko Ombudsman, 1 joint. Yes. Okay. And then now, it will be a question and answer process. Okay. It will be documented. And then, yun na yung individual affidavit. So you're relying on the Ombudsman to make something out of the Q&A. Balikan ko kayo. So walang submission ng individual affidavit today, yung Q&A lang po. Yun na ang Okay, gagawin. yun na yun. Kung away sa Senado, binanggit ko Okay, ito pakinggan natin sa may defensor sa kanyang pagbabunyag. yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang constitutional constituent. Kasi baka akala kasi dito sa Senado, nag-aagawan ng liderato, akala sa impeachment. Una, sabihin ko sa inyo, kulang ang boto, 60 ang kailangan. Si Gatchalian may sabi rin nun. Tama? Binuralan niya. Ewan ko ba't binura. Pangalawa, hindi to nag-aaway Senado dahil lang sa gusto ng kapangyarihan. Hindi ho yun. Hindi ho yun. Nag-aaway to mga to dahil ayaw mabuking nila sa flood control issue. Si Marcoleta gusto nilang i-booking. Matagal na, sabi niya, si Marcoleta ayaw pumirma ng partial report kasi ayaw mabuking. Ano ayaw mabuking? Siya nga gustong mag-imbestiga eh. Kating-kating nga siya eh. Meron ba naman gusto mabuking pero kating-kating mag-imbestiga? Meron ba naman Meron ba naman ang nagtatago sa utangan niya eh. Gusto niya lantad sarili niya. O ito ko, singilin mo ko. May ganun ba? Nag-iingay siya. Eh kapag ikaw, dati kasi ako, nagka-utang ako ng 6,000 eh. Nagka-utang ako 6,000, tatrabaho pa ako. Matagal na yun. Eh yung pag wala akong pambayad, talaga wala akong pambayad, wala akong pera, wala lang pa pera, wala pa pambayad. Nagtatago ako eh. Hindi ako maingay eh. Oo, huwag ka maingay. Sabihin mo, ano ako, wala ako. Tago ako eh. Isipin mo ha. Ngayon dito, mag-iingay ka pa. Eh si Senator Marcoleta nag-iingay eh. Ibig sabihin may tinatago. Anong klaseng logic yun? Kapag nag-iingay ang tao, ibig sabihin malakas ang loob, wala siyang tinatago. Sila nagtatago kasi ayaw nila iharap ay yung mga dapat iharap. Biruin mo, wala nagpo-push ni isa sa HOR, wala nagpo-push ni isa sa mga matataas sa gobyerno na ipatawag si Tamba. Meron ba? Wala. Bukod kay Senator Marcoleta, wala. Ipatawag si Tamba. Wala sa kanila. Meron ba? O sa mga senador, mga kampi, meron ba? Si Bongo, tahimik naman eh. Si Robin, tahimik naman. Ayaw magsalita. Hindi naman ako, tatampol ako sa ibang senador kasi si Senator Marcoleta na lumalaban niya yun eh. Totoo lang. Si Senator Marcoleta na lumalaban niya yun. Meron ba ba? Wala nang iba. Kaya nga nakakatakot yung babala ni Senator Marcoleta eh. Talagang, paano na lang pag hindi natuklasan to? Ano mangyayari sa Pilipinas? Magkakagulo talaga yan. Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento eh. Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Tama. Yun, alam mo yung nag-Senate hearing doon por, di ba si Marcoleta, lumabas sa Senate, nagkagulo. Ang pinakita lang ng media yung nagkakagulo sa harapan. Pero yun doon sa unahan, napakadami. Hindi mahulugang karayom, hindi pinakita. Hindi lamang din drone shot. Hindi, ang nagpapakita yung mga vlogger lang. Pero hindi nila pinakita, napakadaming tao nun sa Senate, sabihin ko sa inyo. Kung meron 10,000, meron eh.
papunta pang MOA, papunta rito, papuntang Senate, ang dami ho na. Doon nakikita nyo yung sumasigaw kay Marcoleta, doon lang yun. Yun lang yung camera na yun. Ewan ko ba hindi din drone shot. Pag pabor sa kanila, i-drone shot yun. Pag ayaw nila malaman taong bayan, hindi drone shot yun. Ayaw nila malaman siguro na marami sumusuporta kay Senator Marcoleta. Diba? Tapos pinapalabas nila, mga INC daw lahat yun. Para sabihin, ang sumuporta na kay Marcoleta, INC. Nagkamali kayo dyan. Sabihin nila, konti ang INC. Akala ko ba konti? Ang INC, konti lang. 2% lang. Asa na yung 15 million na may higit bumoto kay Marcoleta? Hindi naman INC lahat yung 15 million Kalamitan doon, non-INC member Hindi ba wala ba silang karapatan magsalita? Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula nung sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari, nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng harangan, ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ng taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po ito sa mga naglalabas talaga ng katotohanan, naglalabas kung ano yung mga kwento na dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya. Si Senator Marcoleta sinabi na niya. Pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan Tama. at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa. Tama yan. Totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ang isang pagkakamali na hindi mo natuwid ngayon, ulit-ulitin niya sa maraming henerasyon. Kahit yung maupo pa sa pinakagusto mong leader, halimbawa, si Sara pinakagusto mong leader, maupo ngayon, hindi kayang resolve ni Sara to. Kung ang pinabayaan mo yung ngayon. Sabi niya, kung ano yung halaman, abang maliit pa ang halaman, nilalagyan ng tangkayan para yung malaki ang tubo, ayos. Ngayon, iba. Ang ginagawa nila, pinababayaan lang. Kawawa yung susunod na henerasyon. Oo. Nagsisimula sa umpisa, tandaan nyo, sa umpisa, ang pag-aayos lahat ng bagay. Kahit sa anak yung anak mo, di ba, palaki mo na maayos yung anak mo, para paglaki niyan, magalang. Palaki mo na may takot sa Diyos, para paglaki niyan, disiplinado. Ay hindi, may mga magulang nagpapalaki sa anak bahala na Kaya paglaki ng anak, barumbado kung minsan magsalita. Di ba? Dito sa problemang ito, bata pa lang to Kailangan supili mo na hindi na bata to. Ito yung pagkakataon na kung saan kailangan mo na parusahan sila. Kaso ayaw nila. So, ibig sabihin, itong henerasyon na to, kung hindi maparusahan ang mga may sala, lilitaw sa susunod na henerasyon, pauulit na naman ito. Oo. Ito na yung pagkakataon na si Senator Marcoleta ang susupil sa lahat. Pero ang mangyayari, pinipigilan nila, gusto naman nila ma-ochigo sa susunod na henerasyon. Yun na mahirap. Yun na nakakatakot. Yun na malaking gulo. Nagsasabi ni Senator Marcoleta. Admar, MJ, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po na nanonood at sumusubot, maraming salamat po. Tuloy, kasama nila ito sa serbisyo. Nakasama nila ito bilang mga sundalo. So, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya
meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto ko linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involve. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasunduluhan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Tama sila ba? Saka teka muna, ngayon lang ako nakakita sa tarantala ng buhay ko na ang 18 marin hindi iniimbestigahan, hindi sinusuri, hindi tinatanong. Bagkos niya, pati mga hor tulong-turong Ay, hindi yan, totoo yan, hindi totoo yan. Ano kinakasiguro? Ngayon ako nakakita ng ganyan Ngayon ako nakakita ng ganyan. Hindi pinaniniwalaan nyo, wala pang investigasyon, wala pa, parang ganito Nakita mo, titistigo. Nakita mo, bumatay ka sa itsura. Ay, hindi, ayoko yan. Hindi pa paniwala yan. Hindi mo pwede sabihin ng isang tao hindi ka paniwala hanggat hindi mo tinatanong. Kasama sa bahagi ng investigasyon ang pagtatanong. Tatandaan nyo yan. Huwag nyong ibahin ang intellectual ng kababayan natin. Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan natin tingnan? Kailangan natin suriin. Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan mo nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan ng kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong Wala nga humarap sa kanila. Dapat ang natural, may magtatanong. At yung mga taong pinangalanan nila, ipapatawag pupunta lahat kung talagang wala kayong kasalanan. Halimbawa, ako pinangalanan ako, may maleta ako, binitbit ako, binigyan ako. Pupunta ako hindi para magdemanda. Haharapin ko sila, katulad ng ginawa ni Pipito. Minsan si Congressman Pipito, hinarap niya. Yun, maaari na pagbintangan lang yun. Dahil siguro baka nakasama doon kay sa pagbibigay, doon nakita, kay Saldi nakita. Pero hindi naman talaga siya tumanggap. Pwede yun, pero hindi pa sigurado. Kaya nga, gumugulong pa ang pagtatanong Ikaw na pagbintangan ako, papayag ako, didemanda ko yung 18 minutes. Hindi. Pupuntahan ko muna 18 minutes, sisiguraduhin ko. Saan nyo ako nakita? Asan ang cellphone? Asan ang Anong oras? Sino? Ano pangalan? Anong bahay ko? Tatanungin mo, alerto ka galit ka kasi hindi totoo Ay hindi, walang ganun Walang humaharap sa kanila Bagkus, pinadlock pa yata ang Senado Di ba? At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo huminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede nilang tanungin. Hindi natatakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman natin. Tamo, alam nila Yan, hindi nila paniniwalaan yan. Oo. Okay, maraming salamat sa inyo. Dito, huli niya si Chavit, naresto si Chavit, kawawa naman. Pero sana, sa susunod, maging makatwiran tayo. Huwag naman tayo basta-basta na demokrasyang bansa tayo Okay, maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang talakayan na makabuluhan, no?
Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.